itong video na to para magmensahe kay Kuya na sa huling sandali niya, dahil wala ako dyan, hindi ko man lang siya masilip. Ito na lang ginawa ko para sa kanya. Mensahe ko sa iyo para sa iyo, Kuya. Papakilala ko muna sa inyo si Kuya. Alam niyo, nung maliliit pa kami, sa Marikina pa kami nakatira noon. Tandang-tanda ko pa, siguro mga kinder ako noon 5 years old siguro. Naalala ko pa noon, lagi niya sinasabi kay Mama. Gabi pa lang sasabihin niya kay Mama na, Ma, gising mo ko na lasing ko ha. Di-deliver ako ng dyaryo. Kailangan ko maaga-maaga maghatid na ng mga dyaryo para pagkatapos ko magbigay ng dyaryo, pandesal naman. Or pandesal muna yata. Dyaryo muna. Di ngayon, pagdating niya na ubos na niya yung deliver niya ng dyaryo, ibibigay niya kay Mama yung kinita niya para may pambaon siya. Hindi na siya nangingi kay Mama ng pambaon. May pambaon siya, may pambaon na yung ate namin, si Luz. Kasi kami nung kinder pa lang, hindi pa masyado kasi katabi lang ng bahay namin, ng school namin, tanda ko pa noon. Di ngayon, tuwan-tuwa na yan pag nakaubos na siya. Sabi niya, Mama, ito na yung nakinita ko. Pandagdag mo na yan sa baon namin dalawa, ni Luz, at pandagdag mo na rin yung panggastos mo maghapon. Pero huwag kang mag-alala, magbibenta pa siya ng pandesal para may alusan ng mga kapatid ko. May iuwi akong pandesal, pati yung kinita na idagdag mo dyan. Ganun kabait si Kuya. Ganun kabait siyang anak sa magulang namin, pati sa mga kapatid, sa aming magkakapatid. Iniisip niya, elementary pa lang nun si Kuya, siguro mga grade 5 o grade 6. Ganun na siya. Routine na niya yon everyday. Hindi na nawawala yun sa kanya. Talagang tatayo siya na maaga para lang makabenta ng dyaryo at pandesal. Hanggang sa lumipat kami ng Putukan. High school na siya. Ang papa namin, nagtatrabaho sa JT Transit, yung pulang bus. Sa JT Transit si papa nagtatrabaho. Nakikiusap si Kuya na baka pwede siya mag-sideline na magwash ng bus kahit na magkano ang halaga para makatulong daw kay Mama sa gastusin sa pati baon niya, baon ng kakapatid, makadagdag man lang daw sa gastusin. Hanggang sa nagkolehiyo siya na nag-aral siya sa Tolentino Institute sa Cubao. Yun, sinusuportahan din niya sarili niya, although si Papa nagbibigay din. Hindi naman talaga na si Papa walang trabaho. Talagang weekly din sumasahod ang Papa namin. Ganun siya hanggang sa nakapasok siya sa Remson. Doon niya nakilala si Ate Minday na pangasawa niya. Supportado pa rin siya sa amin, sa kay Mama. Lahat ng sahod niya binibigay niya kay Mama. Nagtitira lang siya ng pamasahe niya, pangkain-kain niya. Pero lahat ng sahod yun, ibibigay niya sa Mama ko. Ganun siya kabait sa Mama ko. Kasi alam niyo ba, mahal na mahal niya Mama ko. Mahal na mahal niya kami magkakapatid. Mahal na mahal niya kami pamilya niya. Hanggang sa nakapag-Saudi siya, talagang full support siya sa pamilya namin. Hanggang sa kahit na nag-asawa na siya, nagkaanak siya, nandun pa rin yung suporta sa amin. Kahit na kami may mga sariling pamilya, nagkaroon na rin kami ng mga anak, nandun pa rin yung bilang tito sa pagmamahal niya sa mga anak namin, na tuwing uuwi siya ng Pilipinas, galing sa Saudi, ipapasya niya yung mga bata, masasakyan siya, nakatandaan ko pa noon, may van siya, sasakyan niya yung mga bata,
sabi naman ng mga pamangkin ko, mga anak ko, wow, feeling kami mayaman na. Sabi niya, sana tito, lagi ka na lang nandito, lagi mo kami ipapasyal. Ang sagot naman ni Kuya sa kanila, paano ko kayo ipapasyal kung hindi ako babalik sa Saudi? Yung, ganun siya magmahal sa pamilya. Sa amin, i-grocery niya kami, ng mga kailangan sa bahay. Pag umuwi siya, bibilang kami ng sako-sakong bigas, tag-isa kami sakong magkakapatid, si Nanet, si Luz, ako, bukod yun sa pamilya ni Papa. Yun kay Papa, pati yun sa stepmother namin. Tag-isa-isa kami sako, bibilang kami ng bigas. Ganun kabait kuya ko, malakas pa siya. Lalo na nung nagkasakit si Mama, nagkasakit si Dagun, nagkasakit si Papa, o kung sino man may sakit sa amin, sa pamilya niya, nandun yung full support niya talaga. Kahit na may asawa at anak na siya, pinaparanas niya sa amin ang maraming buhay. Binibigay niya lahat para sa pamilya niya. Kaya siguro yun, wala siya talaga naipon. Ganun po ba ito po yan namin? Lalo na nung namatay si Mama. Sabi sa kanya ni Mama, huwag mo papabayaan yung mga kapatid mo. Sinabi na kay Mama, pangako ma, ako magiging nanay at tatay nila. Ngayon wala ka na. Kaya ginawa naman niya para sa amin. Sa mga pamangkin niya, sa magkakapatid kay Papa, kay Dago. Ginawa niya lahat para sa pamilya niya. Kaya nung time na nandito naman ako, nangailangan niya ng tulong. Malakas pa siya nun. Nabigasan pa siya nun. Tumawag siya sa akin nung humihingi ng tulong. Dahil nga, naubos na yung naiuwi niyang pera. Tumawag siya sa akin, humingi siya ng tulong para sa business niya. Hindi ako nagatubiling magbigay sa kanya. Kasi gano'n ko siya kamahal dahil gano'n din niya kami kamahal. Kaya kulang pa yun sa mga ginawa niya sa mga magkakapatid. Hindi ko na-expect na nangyayari sa kanya to. Yan, tinulungan ko siya. Tapos, nagka-problema ulit siya. Hindi niya naman sinasabi sa akin na gano'n na pala kalagayan niya. Sinasabi lang niya yung business niya, yung gipit siya, gano'n na. Hanggang sa malaman ko nga, nasa stage 4 cancer na pala siya. Minsan, natatanong ko, Diyos, bakit siya pa? Ang dami naman masasamang tao dyan, bakit siya pa ba? Bakit siya pa yung binigyan ng ganyan sakit na hindi naman siya masamang tao? Yun nga, hanggang sa lumala na po yung kalagayan niya, hanggang sa muntik na rin siya nung panahon na buhay po si Dago. Sinikap ko parang tulungan kita noon. Ginawa ko lahat ng paraan para matulungan ka. Kaya lahat ginawa ko para makatulong sa'yo sa pagpapagamot mo. Kaya lang dumating na yung point na wala na akong may tulong sa'yo. Dumating na yung point na wala na akong mabigay sa'yo pag tumatawag ka, nagme-message ka, na nagmamakaawa ka sa akin na pabili mo ng gamot. Wala na akong makuhaan eh. Pero alam mo ba yung tipong
naman makaawa ka na wala kang mabigay. Sakit kaya, sakit sa dibdib. Kaya minsan, patawad dahil hindi ko talaga hindi ko sinasagot yung mga message mo. Hindi ko sinasagot tawag mo kasi ayaw kita nakikita na hirapan, umiiyak. Kaya sabi ko, kuya, nitong huli wala na akong maitulong sa'yo. Sorry talaga. Hindi ko wala na sa kulian yung mga naibigay mo tulong dati. Yung pagmamahal mo, hindi namin nasaklian. Dala na mo yung pagbibitan namin. Kaya kuya, salamat na lang. Salamat sa lahat ng pagmamahal na binigay mo sa amin at pamilya mo. Salamat. Patawad. Salamat sa lahat, kuya. Salamat sa lahat na naitulong mo, sa pagmamahal mo na binigay sa amin. Sa mga panahon na kailangan ka namin, nandiyan ka. Ikaw ang sandigan namin, ikaw ang sandalan namin pag kailangan namin ng tulong. Kailangan namin ng solusyon sa mga problema namin. Salamat kuya. Pahinga ka na, kuya. I love you. Mahal na mahal kita, kuya.